Typhoon Uwan nakalabas na sa baybayin ng West Philippine Sea kaninang madaling araw. At posible na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Kaya lang, inaasahang magre-recurve ito at muling papasok ng Philippine Area of Responsibility sa timog kanluran ng Taiwan sa November 13 ng madaling araw o araw ng Huwebes. At posibleng bagong convergence matapos matlusaw ang naunang convergence na mataan naman sa pagitan ng Marshall Islands. Lalapit ba din ba ito sa bansa at magiging invest din kaya ito? Alamin. Bagamat medyo slowly improve weather condition na po ang parte ng Southern Luzon, kabilang na ang bandang Visayas, ay patuloy pa rin makakaramdam tayo ng mga ilang bugso ng hangin at mga ilang ulan o biglaang busang ulan, bunsod naman ng hatak sa pinaka-monsoon trough mula kay Bagyong Uwan. Metro Manila, bagamat unti-unti medyo hindi na masyado high risk ang Metro Manila, hindi na siya pasok sa aking estimation tropical cyclone warning signal. Bugso pa rin ang hangin at mga biglaang buhos ng ulan magpapatuloy sa Metro Manila hanggang mamayang gabi. Hello, magandang tanghali na mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 10, 2025. Ang oras sa ating boss ngayong tanghali ay alas 11:56 na ng magtatanghaling tapa. Well, hindi masyado medyo malawak ang ating magiging explanation ngayong umaga regarding kay Bagyong Uwan dahil mula kahapon ay tumutugma naman ang ating mga analysis mula pa po kahapon at nung isang araw. So kanina nga po ay madaling araw nakapag-exit na ito sa baybayin nga po ng bandang La Union. So after niyang pumasok diyan sa nauna munang maglandfall sa Aurora, then tumawid dito ng bandang Quirino. And then kanina nga pong madaling araw mga bandang alas 2 estimated, tulog po ang inyong lingkod, pero mga madaling araw mga around 2 AM yan o less, nandiyan na sa may bandang baybay ng bandang Baknotan, La Union. At dahil sa nakalabas na ito at nasa West Philippine Sea, ay posible itong mag-re-enhance uli o posibleng bumalik ito sa pagiging super typhoon category. Kaya lang dahil malapit na po siyang mag-i-interact dito sa mas malamig na hangin, daloy ng northeast monsoon o yung mataas na ridge ng high pressure area dyan, ay baka hindi na siya o baka malabo na siyang umabot pa sa super typhoon category. Medyo magkakaroon na siya ng interaction dyan ng harang ng high pressure area dahil nga po doon sa daloy ng northeast monsoon dyan sa may bandang China. At dahil babangga siya dyan sa may bandang pader ng northeast monsoon ay magre-rebound po ito pahilagang silangan, which is ang resulta ay maaring magre-enter ito sa ating teritoryo uli. Kaya lang dyan sa may bandang Taiwan na ito magre-re-entry. So bago natin ipaliwanag yung mga tungkol sa status ni Bagyong Uwan, tingnan muna natin ang kasalukuyang lagay ng panahon. Makikita natin ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng bugso ng hangin. Makikita dito sa aking dashboard. Sa real-time weather station ko, pumapalo pa rin sa bugsong 68 km per hour. Actually, kung titingnan natin dito sa real-time ng wind gust, pumapalo sa 64 km per hour yung bugso to 125.9 km per hour. So malakas pa rin po yung bugso na hangin niya. Although sa aking estimated tropical cyclone warning signal ay hindi nakasama ang Metro Manila kasi medyo umaaraw-araw na rin kahit papano dito. Nagkakaroon na ng butas. Yung buntot na lamang ng monsoon trap nitong si Uwan ang nagdudulot pa rin ng hatak sa malakas na hangin, kaya nagkakaroon pa rin ng mga gale force winds at pumapalo pa rin sa maabot pa rin yung bugso natin sa 84 to 100 kilometers per hour yung bugso. Pero yung average wind speed pumapalo ng mga around 60 kilometers to 63 kilometers per hour yung pinaka-estimated highest wind speed. Yung highest wind speed na na-record kanila lamang pumalo sa 63 kilometers per hour. So, yun po yung pinakamalakas
hindi pa rin niya nahigitan yung mas malakas na hangin noong September 23 na pumalo ng 137 kilometers per hour yung bugso. So, hindi pa rin ganun katindi yung naging bugso namin sa Caloocan kahapon. Pero siyempre, sa maghapon nga po kahapon, ay naranasan natin ang grabe ang hampas ng hangin nitong si Juan hanggang buong gabi. Buong gabi dito sa Metro Manila na sumisipol-sipol pa rin kahit papano dito sa Metro Manila. Lalo na sa kung saan dumaan ang pinaka-tropical cyclone wind signal number 4 dahil humina ito ng bahagya dahil sa interaction ng land resistance. Naging tropical cyclone wind signal number 4 ang dinaanan nito mula bandang Aurora, Quirino hanggang La Union nga po yan buong gabi hanggang madaling araw yan kanina. So malakas pa rin po yan at delikado pa rin dahil pumapalo pa rin yung maabot sa mga 135 to 160 kilometers per hour yung inaasahang maximum sustained wind yan, mga ganyan. At yung bugso, maaari pang pumalo yan sa 180 to 220 kilometers per hour ang bugso. At mapapansin nyo sa balita, mayroon pa rin mga nabuwal na mga puno at may mga ilang structure ang nabuwal dahil sa pagragasa nitong si Bagyong Juan. So sa ating lightning detection system, so far wala tayong active na lightning strikes. Well, dahil sobrang saturated tayo at napakababa ng temperatura. So hindi gaano nagkakaroon ng mga thunderstorms. May mga water vapor pa rin tayo. So makikita natin sa Doppler radar, at least dito sa may bandang San Fernando, Pampanga, pababa ng Bulacan hanggang dito sa bandang Calabarzon, at least medyo pasulpot-sulpot na lamang ang bugso ng buhos ng ulan. Yung biglang buhos, then biglang titigil kasi sumasama siya sa monsoon trap na may kasamang malakas na hangin, kaya ganun. So pahinto-hinto siya, bubugso, then hihinto. Yan po mararamdaman natin maging sa Metro Manila hanggang sa bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi, asahan natin unti-unti na pong hihina yung mga bugso natin sa Metro Manila, lalo na sa bandang South Luzon po. So hanggang nitong maghapon ay mararamdaman pa natin ang medyo bugso ng hangin, yung gale force wind niya. Mararamdaman pa rin natin yan. Dahil malawak nga po yung outer rain band nitong si Juan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, well, windy tayo, medyo gaily ang tawag ko kasi may nagkakaroon tayo ng gale force winds pa rin. At mga light to moderate rain showers at overcast ang umiiral. Yan, no, nag-i-indicate pa na windy sa amin sa Caloocan. So ako nang gumawa ng animation na yan. O at least malalaman natin na windy dito sa Metro Manila, indicated. So malakas pa rin ang bugso ng hangin at nakikita nyo naman sa aking dashboard, very real time yan, direkta yan sa aking aparato sa weather station sa Caloocan. So patuloy pa rin kaming nagkakaroon ng mga buhos ng patak-patak ng ulan na may kasabay na bugso ng hangin. Sa ating lowest temperature na natala na weather station as of 8:15 ngayong umaga, pumalo sa pinakamababa na 25.1 degrees Celsius. Kahapon, highest air temperature na sa amin sa Caloocan, 27.7 degrees Celsius. Kahapon ito kagabi actually. Kagabi ito ng 11:04 PM na kung saan mas highest peak ng lamig ang inabot sa amin sa Caloocan. So malamang dyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At dahil mababa ang ating heat index, matik na po yan, nasa 33 degrees Celsius lang, hindi tayo magpo-forecast muna para sa heat index. Kaya diretso agad tayo sa PX Extremes and past 24 hours, nangunguna ang hinatuan sa may pinakamataas na air temperature na 34 degrees Celsius. At sa bandang Baguio naman, lowest, balik sa normal niya na 17.4 degrees Celsius lowest air temperature. Pagdating sa inulan, well, dito magkakaalaman. Yan, inaabot po ang bandang Tanay. Bandang Tanay Rizal, umabot ng 208 mm na total rainfall. Pumangalaw ang Bira Catanduanes sa 166 mm. So, tama, eksakto po yung naging forecast natin noong kahapon po na dyan sa may bandang Bicol nga po ay maglalaro talaga sa mula 80 to 100 from 100 to 200 millimeters ang accumulated rainfall, which is tumugma naman sa forecast ng GFS. So, lumalabas ay naging mas reliable po yung ating ginagamit na accumulated rainfall. Yan, yung pati yung 6-hour SWAT. So, mukhang reliable pong gamitin itong kay Pag-asa. Ewan ko lang bakit hindi nakaprogram ito
nakasave lamang sa kanilang system. Pero gagamitin natin alang-alang sa yung pagtutulungan ng Japan Meteorological Agency, GFS at ni Pag-asa para ma-create ang mga animation images na to. So may piniprogram lang natin para ma-sort out natin ang mga frames ng forecast na ito. So nagtugma naman yung forecast ng accumulated rainfall, yan, pati yung pinaka-SWOT. So naging maganda ang resulta. Pumalo nga sa 100 to mahigit 200 mm ang naging total rainfall dyan sa may bandang Bicol region. Tumugma po yun sa forecast. So at least maganda ang naging resulta ng analysis na ito. Maganda ang naging forecast. So ito na po yung sentro niya. Nasa bandang West Philippines na nga po siya. So mapapansin dito, malakas pa rin ang bugso sa may bandang Ilocos region, sa may bandang kanluran ng Lolo Luzon, bandang Ilocos, Norte Ilocos Sur, pero at least medyo naglalaro na lamang sa around 61 to 88 kilometers per hour ang bugso. Except na lamang sa dulong bahagi ng Bolinao at banda rito sa may bandang Karagatan, medyo pumapalo pa sa 102 to 117 kilometers per hour ang bugso ng hangin dyan. Kaya nakataas na lamang sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang most of western portions ng Nodo Luzon na lamang. Kasi naglalaro na lamang yan between 61 to 74 kilometers per hour. Yan. Mga naglalaro na lang sa ganyan ang bugso. So, ibig sabihin, kung kukunin natin yung average niyan, malamang naglalaro lamang sa mga around 30 to 55 kilometers to 60 kilometers per hour. So, mga Tropical Cyclone Wind Signal number 2 yan. Kung titingnan natin sa TCWS ni Pag-asa. So, yun po, tumugma naman at makikita natin ay naglalaro sa 100 to 200 plus millimeters ang total rainfall. Nangunguna po ang Tanay Rizal, pangalawa ang Biracatan Duanes na 166 millimeters. Dayet, Camarines Norte 161, 130 naman sa Legazpi, Tayabas, Quezon 125, Alabat, sa bandang Alabat naman 122, at sa Benguet o Baguio 119 millimeters. Ayan, ito yung buong gabi na po yan habang tumatawid o nagtatraverse sa may bandang Nodo Luzon nga po itong si Juan. Ayan, inabot ang Baguio, maging ang Baler, nasa 114, Tugigaraw 96, Dagupan 83, Abulong 77, Infanta Quezon 75, at Quezon City pumalo sa 57 mm. So 57 mm sa Quezon City or sa opisina ni Pag-asa sa kanilang rain gauge na measurement nila. Pero sa amin sa Caloocan, inulan kami kahapon, total of 49.8 mm. So nangunguna po ang Quezon City. Ibig sabihin po, mas malapit kasi sila dyan sa may... Ang Quezon City kasi halos malapit yan sa may bandang Tanay Rizal o Tanay, bandang papunta na ng Quezon o Laguna. Mas malapit kasi sila dyan. Kaya mas mataas talaga ang magiging accumulated rainfall sa kanila. Kami sa Caloocan, bandang Kanluran kami, malapit kami sa may bandang Manila Bay. So, ibig sabihin lamang yan, medyo mas lesser yung ulan na nakolekta namin o ng aking weather station dito sa Caloocan. So, tama lang din ang bilang, kaya nasa 49.8 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. So, ibig sabihin lamang yan ay ang mas mataas ang naging buhos ng ulan, bandang Quezon City na, papasok na ng Tanay Rizal hanggang Laguna at Quezon Province na. Then, pataas na yan, pa north westward, na kung saan naglandfall sa Aurora itong si Bagyong Juan. So, yun po yung magandang paliwanag para makuha natin yung pinaka basic explanation. Samantala sa ating outside humidity, highly concentrated tayo, 93%. So, tumaas ito ng 1% since last hour. Matik na po yan. Barometric pressure, mababa pa rin, 998 hectopascals. So, cyclonic o stormy pa rin tayo sa Metro Manila. Base sa aking barometer, sa Caloocan, 998 hectopascals pa rin yan. So, pasok pa rin yan sa pagiging typhoon. May malapit na typhoon dito sa Metro Manila, which is itong si Juan nga. And steady ito since last hour. Low tide po tayo ngayon, so mababa ang sea level. So mga uulanin sa Hilagang Kanluran, medyo okay po. Medyo hindi gaano mabilis ang pagtaas ng tubig baha. Except na lamang kagabi, dahil binanggit natin ay mga 11:53 PM. Mataas po sa 1.4 meters yung sea level, yung high tide kagabi ay asahan na natin sa mga oras na yan ay mabilis
ang pagtaas ng tubig labaha kung sakaling matindi ang naging buhos ng ulan sa inyo dyan sa lugar. Hopefully, hindi po nangyari yan. At mababa ang high tide natin ngayon, so mababa ang sea level, pero napakadelikadong pumalaot ngayon dahil alam naman natin ang bugso ng hangin mula kay Bagyong Uwan. So automatic na yan ha, kahit hindi na natin ipakita sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, alam na ng mga kababayan natin na delikadong pumalaot sa buong kanluran ng bansa at sa buong silangan ng Northern Luzon. Siguro sa may bandang Mindanao na lamang siguro medyo safe pumalaot. Yan. Medyo malikot lang yung karagatan siguro dahil medyo mayroon pa rin southwesterly na nahahatak dyan kahit konti. Yun na lamang ang medyo pag-ingatan sa mga taga Mindanao. Samantala, sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:55 AM at lulubog po ito mamayang 5:25 PM. At ang ating warning gibo, 73% illuminated pa po. So, magmo-moonrise pa lamang po ito o kakamoonset pa lamang ngayong umaga, 10:37 AM. At magmo-moonrise naman ito bukas ng mamayang gabi ng 10:09 PM. So, kakamoonrise lamang nito ngayong umaga at magmo-moonrise naman ito mamayang gabi naman at 10:09 PM naman. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, well, dineclare nga po, pinost na natin yan sa Facebook page na walang pasok ang 2 araw daw natin, kabilang na ang Metro Manila o National Capital Region mula Monday hanggang bukas daw ng Tuesday. Well, kung ako lang ang tatanungin, siguro bukas siguro pwede na sigurong mag-dynamic open classes siguro o mag-dynamic na mag-resume ng work. Siguro sa mga iba na lamang na medyo nagkaroon ng minimal damage sa Metro Manila, just in case lang. Kung mga hindi naman, pwede naman sigurong mag-resume dahil bukas mas kalmado na po at halos wala na tayong malakas na bugso ng hangin yan bukas. Yan, mga babalik na lamang sa unti-unting normal na mga pag-ulan na lamang ang mararanasan natin at localized na doon bukas. Pero ngayong araw, medyo mabugso pa tayo, so natural lang na mag-suspend muna ng klase. Yan, ang buong NCR. At mababasa nyo yan sa Facebook page para sa iba pang detalye. So, ang ating weather outlook para ngayong Lunes, patuloy pa rin tayong mabugso ang hangin. Very stormy pa rin tayo maghapon at 100% ang chance ng ulan. Well, bagamat drizzle madalas to moderate, pero tuloy-tuloy naman halos maghapon. Sumasabay yan sa bugso ng hangin. Bukas ng Martes, medyo klaro na, umaaraw-araw na tayo kahit papano rito, pero mataas pa rin ang chance na pag-ulan dahil pa rin sa mga localized thunderstorms, especially sa bandang hapon. Medyo magre-restore na naman yung easterlies niyan. Makaka-recover na naman yung easterlies sa dagat Pasipiko natin sa silangan dahil malakas po yung ating easterly trade wind. Dahil remember, meron po tayong minor La Nina, ha? Minor La Nina natin, mas bahagya siyang tumaas ng konti na umabot ng negative 0.53 degrees Celsius, yung CCPS. Kaya yung easterly trade wind dito sa may bandang Mid-Pacific o dagat Pasipiko natin sa silangan, medyo mas lalakas ng bahagya yan. Dahil sa mas tumaas ng konti, yung CCPS temperature na negative 0.53 degrees Celsius. So, magiging mas mainit yung temperatura dan at malakas yung easterly trade. At sa highest and lowest temperature expected natin, maglalaro 28 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. Since tanghali na po, alas 12 na, hindi na natin babasahin itong local weather advisory nito ni Pag-asa. Yan. Since nasa karagatan na rin yan ng Bangar, La Union, according kay Pag-asa. Pero dun sa aking tropical cyclone sector, mga bandang Baknotan. Pero dikit lang ng Bangar yan, La Union. So halos considering na rin mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mo sa data feed na Himawari Pag-asa Satellite ay makikita natin ang halos nahihirapan na po. Medyo nagkakaroon na ng interaction kasi sa amihan natin itong si Bagyong Juan. Pero nasa typhoon category pa rin yan. Malakas pa rin ang circulation at mataas pa rin yung upward low nito. Yan. Magkakaroon na siya ng interaction dito sa ating amihan. So, labanan yan. Tulakan na talaga yan ang mangyayari. Kaya magkakaroon ng rebounding itong si Juan. At makikita natin yung mga kaulapan niya ay madalas tumatangay pa sa monsoon trough ni Juan ang mga pag-ulan. Kaya ang buhos ng ulan highly concentrated pa lang dito sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, especially Ilocos Norte,
kabilang na ang Ilocos Sur, La Union, yan. Kaya nakataas kay Pag-asa yan, malamang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 pa yan kay Pag-asa. Tropical Cyclone Wind Signal number 3, malamang yan. Abra, kasama ng Benguet, Mountain Province, hanggang dito sa bembad ng Pangasinan yan, nakataas pa. Yan. And then, ang ilang bahagi o nalalabi ng extreme North Luzon, kabilang na ang Cagayan, Kalinga, Apayao, Ifugao, hanggang Quirino, ayan, abot pa rin hanggang San Jose sa may bandang Nueva Ecija, Central Luzon sa Tarlac at Zambales, makakaranas pa rin kayo ng mga malakas na bugso ng hangin na may kasabay na bugso din ng buhos ng ulan. Kaya ingat pa rin po at alisto na lamang sa mga posibleng bahain sa inyong mga lugar. At wala naman sa bahagi ng Pampanga, pababa ng Metro Manila, although makakaramdam pa rin tayo ng biglaang buhos ng ulan dahil natatangay pa rin siya ng monsoon trough nga po. At makikita natin dito ay malakas pa rin ang hatak nito sa hangin. Ayan po, yung monsoon trough, umaabot pa nga ng bandang Visayas, yung pinakabuntot ng monsoon trough. Yan, nagkakaroon lamang ng dry air pockets. Ano ba yung dry air pockets? Pagitan niya ng bagyo, yan, may mga butas yan. Yan, mga dry air pockets yan. Ayan, may mga butas yan, yan. Yung mga area na yan, kapag dumadaan sa lugar ninyo, mapapansin nyo biglang kakalma yung paligid nyo. Parang akala nyo wala na o tumila na. Pero hindi po, dahil maya-maya, babalik na naman yan as long na gumagalaw palayo ang sentro ng bagyo. So patuloy pa rin makakapaghatak yan ng monsoon trough at water vapor, lalo na't napakalawak na makakapaghatak yan ng water vapor dito sa timog kanluran ng ating bansa. Hahatak yan at magdadala pa rin ng mga pag-ulan, kabilang na ang Metro Manila, Calabarzon at buong South Luzon, at magpapang-abot pa ang extension ng trough sa Bicol Region, bandang Visayas, lalo na sa bandang kaluran ng Panay Island, yan, Negros Region. Dito sa boundary o pagitan na ito ng Cebu at Bohol, Leyte at Eastern Samar, dyan improved weather condition na po kayo dyan. Kaya nagiging maganda na po yung panahon sa inyo dyan. Balik na naman kayo sa maaraw at maalinsangang panahon. May mga ilang bugso lang tayo ng hangin na mararanasan dyan. Dahil malikot ngayon ang hatak sa pinaka-monsoon ng malaking area na ito hanggang Visayas. Umaabot pa rin yung wide areas ng monsoon trough na yan mula kay Bagyong Juan. So makikita naman natin sa satellite imagery yung banding ng pinakabuntot ng monsoon trough na yan na nahahatak ni Bagyong Juan ay umaabot hanggang dito sa may bandang Panay Island at bandang Cebu. Pero dito sa boundary ng Panay Island at Cebu, medyo improved weather condition na kayo. Kitang-kita naman po sa satellite imagery, humihiwalay na yung mas makapal na kaulapan dito. So improved weather condition na considering ang Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar. At rest ng Mindanao, although magiging katamtaman na kayo dyan at medyo improved weather condition na rin tayo, halos nagiging mas maaraw kayo dyan, pero patuloy na magkakaroon tayo ng mga maulan na panahon dahil naman sa umiiral na intertropical convergence zone sa may banang Indonesian Peninsula. So ang southern part ng Mindanao, kabilang na ang buong Davao Region, hanggang dito sa may banang General Santos, Sarangani, South Cotabato, ilang bahagi ng Davao Region kasama na ang Davao City at Davao de Oro, hanggang Compostela Valley, asahan magkakaroon na naman tayo ng magiging maulap na himpapawin at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, bunsod na rin ng surface trough na ito na nanggagaling extended ng intertropical convergence zone na naman, namumuo dyan. So within 24 hours, unti-unti, magiging maulan na naman kayo dyan sa may bandang Davao Region. Sa ngayon, mapapansin natin, kakaunti lamang, partly cloudy, to sa most ikaw di lamang iiral, pero expected pa rin ang kalat-kalat na ulan anytime sa maghapon kabilang nasa Zamboanga Peninsula. Yan. So makikita natin mas maganda o moderate na ang panahon ninyo sa may bandang Mindanao area. Kaya lang, unti-unti, magiging maulan na naman mga pagsapit ng bandang hapon at tuloy-tuloy yan dahil sa extension na naman ng intertropical convergence zone. At mula naman sa bahagi naman ng Palawan ay magkakaroon pa rin tayo ng bugso ng hangin dyan, although at least medyo kumakalma-kalma ng konti ang panahon ninyo, pero maya-maya babalik na naman ang bugso ng trough at magkakaroon na naman ng biglaang buhos ng ulan. So habang nandyan pa po yung pinakahuling buntot ng monsoon trough ni Juan, ay medyo makakaramdam pa tayo ng bugso ng hangin at may mga biglaang bugso rin ng buhos ng ulan hanggang Metro Manila at entire ng Northern Luzon.
So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita natin, medyo mas humina na ang kategorya nitong si Uwan. As of 12 o'clock ngayong tanghali, bumalik na o bumaba na sa category 1 typhoon itong si Uwan sa kanyang 1-minute average. Ang kanyang central air pressure na ngayon, 972 hectopascals. Malapit sa pinakagitna niya o yung pinaka-eye wall niya. At yung maximum sustained wind nito, 145 km per hour under category 1 at bugsong umaabot ng 189 km per hour. So sa ating 10-minute average dito ay 128 km per hour. Pasok pa rin siya sa typhoon category at bugsong umaabot ng 166 km per hour. Mabilis pa rin ang pagkilos niya pero nasa 24 km per hour ang kilos nito. So medyo mabilis pa rin ang galaw nito. At as of 12 o'clock ngayong tanghali, dahil mabilis nga po ang galaw nito, pahilagang kanluran, ang magiging reference point natin ngayon ay ang bandang Vigan. Yan, Vigan, Ilocos Sur. So, mula sa Vigan, Ilocos Sur, ang layo na ni Uwan ay 205.3 km west ng Vigan, Ilocos Sur. So, yan na ang layo niya. Nasa bandang West Philippines na po siya at malapit na siyang umexit ng Philippine Area of Responsibility, which is expected nga natin nitong hapon o mamayang gabi nga po. Dahil base sa ating tropical cyclone track combination, mga bandang gabi nga po ito e-exit ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa aking tropical cyclone sector, data feed mula mismo kay Japan Meteorological Agency. Ayun o, binago ko na po yung oras yan, para sa Philippine time na po ito. Kaya 8 o'clock PM na po. Wala na kayong mababasa dyan na 9 o'clock PM JST o Japan Standard Time nila yon. Binago na natin. Binawasan na natin ng isang oras para masunod po yung oras natin sa Pilipinas. So, oras, ang forecast nito, lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po. O siguro, mga before 8 o'clock or mga ahead ng 8 o'clock PM. Basta gabi po, mamayang gabi po. Between 8 o'clock PM po, inaasang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang problema, dahil nga po sa malakas po, yung northeast monsoon dito, yung amihan, sa dumadaloy dito sa may bandang China. Yan, malakas po yung daloy at mapakalakas ng ridge of high pressure area dyan. Asahan natin magre-rebound po pahilagang silangan itong si Uwan. Kaya inaasahang magre-re-entry ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay bandang Thursday, yan, November 13 po ng madaling araw. Kung mas mapapaaga naman o bumilis yung kilos niya, ay baka kinagabihan naman ng November 12, mga Tuesday, mga Miyerkules pala, sorry. Mga Miyerkules, November 12 po yan ng hapon o bago maghating gabi. Pero kung bumagal-bagal ito, ay posibleng madaling araw na po ng Huwebes, papasok uli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon dito, ayan o, yung forecast track. So, and then pagkapasok niya, mga siguro maghapon, babaybay nito ang Eastern Taiwan hanggang Western Taiwan hanggang Northeastern Taiwan sa may bandang Yilan County. Papunta sa baybayin nito sa Yilan County. Then, e-exit muli ito, which is final exit nito. Posible ito by 8 o'clock o kinagabihan na po ng Huwebes. Yan, mga kinagabihan na po yan ng bandang Huwebes po o bago maghating gabi. Yan. Yan o. Gabi rin ng Huwebes. So, in-expect bago siguro maghating gabi, ay expected exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung maging alanganin ang pag-exit niya dahil masyadong steep o masyadong slant yung galaw niya, ay baka madaling araw ito ng Biyernes. Nang madaling araw ito exit ng Philippine Area of Responsibility. Masyado kasing slant, masyadong stiff dito. Pagitan dito, masyadong slant. So baka bago maghating gabi, maka-exit ng PAR or baka madaling araw na ito ng Biyernes, nasa bandang karagatan na ito ng Miyakojima ng Okinawa Prefecture. Then malamang dyan pa lamang siya tuluyang malulusaw na. Hindi na niya kasi kakayanin yung malakas na ridge of high pressure area dito. Malakas ang ridge of high pressure area dito. Yan. Yan. Malakas yung ridge of high pressure area. Yan. So, yun po yung dahilan niya. Malakas yung ridge of high pressure. Malamig na kasi dyan nagwi-winter na kasi dito sa bandang South Korea. Lumalamig na dyan. Lumalamig na. So, bumababa na ng husto yung temperatura. Kaya, yung tindi ng tuyo na malamig na hangin, hindi yan kakayanin ni Uwan
pipilitin niyang iwasan, pero dahil cornered na kasi siya dito sa may bandang Okinawa Prefecture, ay tuloy na itong magto-tropical depression hanggang sa maging low pressure area na lamang habang nandito yun sa kalagatan ng Okinawa Island, Japan. So malinaw po yung paliwanag natin yan mga folks, at ito na ngayon yung pinaka-floating satellite niya. Ayan, mukhang nagre-re-enhance siya. So posible pa itong bumalik sa pagiging super typhoon na, pero dahil nag-i-interact siya sa malamig, malamang baka maglalaro na lamang o pagitan ng category 3 o category 3 o category 2 typhoon na lamang siya maglalaro. Yan na lang siguro ang aabutin niya hanggang typhoon category. Kasi malamig na ang sasalubungin niya dito sa hilagang kanluran ng Nodo Luzon. So yan po yung ating mga forecast, at makikita natin dito gradually ay manatili itong nasa category 1 typhoon base sa ating tropical cyclone intensity forecast within 2 days. So hanggang bukas yan. So maliwanag na maaring bago ito lumapit o makapasok ulit sa bandang Huwebes, tsaka nalalamang ito hihina sa severe tropical storm. So within 2 days pa, mula ngayong araw hanggang bukas, ay kakayanin pa niyang mag-typhoon category pa, at least category 1 typhoon. Sa kanyang 1-minute average siya, pero not sure, baka sa ating 10-minute average sa Pilipinas, sa measurement natin, baka maging severe tropical storm. Depende na lamang dito. Depende sa magiging interaction niya sa high pressure area, kung kakayanin pa niyang mag-sustain sa pagiging typhoon category bago ito mag-re-enter ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Huwebes ng madaling araw. So tingnan po natin mga folks. Pero at least mayroon na kayong idea kung sakali yun yung magiging forecast niya. Either mag-severe tropical storm siya o manatili siyang sa typhoon category bago ito pumasok o mag-re-enter sa Philippine Area of Responsibility. So diretso agad sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Well, meron tayong namamataan dito base sa aking West Pacific Basin experimental. Makikita natin na nagkakaroon na naman ng panibagong vorticity dito sa may bandang Marshall Islands. Yung binabanggit natin na na-dissolve na convergence, nandito na sa may bandang south of Guam sana. Nandiyan na yan biglang na-dissolve na naman siya. And then, may bagong Coriolis na naman na nagaganap dahil nga po embedded ng intertropical convergence zone. Asahan natin na meron na naman papalit, at nagkaroon nga po ng at least moderate na vorticity dito sa may bandang Marshall Islands. Ayun, nakakaroon siya. Kaya lang medyo buhaghag, mapapansin nyo po medyo buhaghag pa siya, hindi pa pulido. Ganon din dito sa kanyang tropical cyclone formation, convergence and divergence combination. Makikita po natin ay nagkakaroon na ng favorable system dito sa may bandang Marshall Islands. Yan yung tututukan natin within 55 hours dahil nagkaroon ito ng favorable convergence dyan. So, medyo kumikilis ito, medyo pahilagang kanluran. So, baka mag-Mindanao ito kung sakaling magtuloy-tuloy yan, or kung sakaling maging isang shallow low pressure area siya or invest. Yan. Baka lumapit yan dito sa memba ng Mindanao kasi medyo pahilagang kanluran ang medyo galaw ng kanyang Coriolis Yun po yung nakikitaan natin sa ngayon, pero maliit pa ang tsansa niyan na magiging isang active low pressure area sa ngayon, kaya oobserbahan natin siya within 55 hours. Kung titingnan natin sa pinaka-mean winds natin, makikita natin mataas yung kanyang vorticity. Hindi yan. Yung forecast yan Yung vorticity, ito. Yan, yung vorticity niya. Ito po yung si Typhoon 1. At ito po yung panibagong vorticity. Mataas. Yung vorticity niya dito, medyo nagmo-moderate na. Kaya lang, napakabuhaghag pa niya. Medyo alanganin. Pero kung mapapansin nyo yung direction niya, tila pahilagang kanluran na naman ang galaw nito. Pero medyo malabo pa siya dahil napakabuhaghag pa niya. Kaya anytime, posible pa yung ma-dissolve dahil malakas nga po yung ating easterly trade wind dito sa Dagat Pasipiko. Yan Kaya makikita nyo halos tuyo pero mainit-init ang temperatura dyan. Malakas ang easterly trade winds. Yan. Easterly wave. Ang tawag kasi ni K.N. Baron dyan easterly wave, EW. Sinusulat niya yan sa papel. Easterly wave. Bakit tinawag ni K.N. Baron na easterly wave? Kasi parang nasanay sila sa panahon na yon na yung init na may daloy ng hangin o may parang daluyong ng easterlies, may mainit. So, para ka nakatutok sa blower. So, parang
kinukonsidera nila yon ay parang katulad na rin ng microwave. Kaya tinatawag nitong easterly wave. Yan, easterly wave. Pero ngayon, ginagamit na lang natin as easterlies trade wind na lamang. Kasi ang trade wind naman, nanggagaling niya sa Eastern Pacific. Galing niya sa Eastern Pacific na tumatawid papatungo dito sa Western Pacific. Kaya para hindi makakalito, nagkaroon tayo ng term na tinatawag na easterly trade wind. Trade wind kasi ang nanggagaling dito sa may bandang Eastern Pacific papunta ng bandang Western Pacific. So yun po yung paliwanag dyan at makikita natin dito ay nasa at least 18 to 22 kilometers per hour. Pero makikita natin medyo buhagag pa yung kanyang circulation. Kaya lang nagsisimula na itong magkaroon ng Coriolis. Ayan, nagkakaroon ng medyo clockwise turn. Alam naman natin yung physics dahil umiikot yung ating Earth, di ba? So ang umiikot yung ating Earth, kasabay niyan ang kilos naman ng Coriolis, yung ikot ng Coriolis, pa-counterclockwise naman ng nagiging galaw niya, nagiging counterclockwise. Kapag ka nag-upward low na yan, at nagkaroon na ng kumpletong sirkulasyon yan, na naging bagyo na siya, mapapansin nyo, pa-counterclockwise po ang naging sirkulasyon niya. Kagaya ng mapapansin ninyo sa mga bagyo natin na dumadaan dito sa Pilipinas. Makipapansin nyo po, puro counterclockwise po. Pero pagka bandang Southern Hemisphere po, mapapansin nyo, yung galaw naman ng sirkulasyon ng bagyo, clockwise naman sila. Paganyan naman. Ayan. So, may idea kayo. Pag Southern Hemisphere, ang ikot ng bagyo, clockwise. Pag Northern Hemisphere naman, counterclockwise. So, alam nyo na po yung galaw ng inog ng mundo, yung ikot ng ating mundo. Ganun po yung nagiging resulta ng pagtrumpo ng mga bagyo sa Northern at Southern Hemisphere. So sa atin, sa Pilipinas, mostly counterclockwise ang ikot ng bagyo. Kaya ang mapapansin ninyo, ang lahat ng mga bagyo, ang kilos niya pa northwest, puro pa ganyan ang galaw ng mga bagyo. Yan. Kasi nga po, counterclockwise ang ikot niya. Sumusunod siya sa pinaka-physics ng ikot niya. Yan. Tapos sinasabayan pa ng pag-ikot ng Earth. So ang nangyayari, ganyan ang nagiging galaw ng mga low pressure area o anumang bagyo na nabubuo. Kaya ganyan po ang nagiging kilos ng mga bagyo. So malinaw yan mga folks. At embedded pa ito ng Intertropical Convergence Zone. Hanggang dito yan sa may bandang south of Mindanao. Kaya nagkakaroon din dito ng medyo shallow convergence. Ayan, tuloy-tuloy po yan. Ayan, yung extension ng ITCC. Yan, nagkakaroon ng ITCC dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Kaya dito sa pagitan na yan ng Papua New Guinea, maulan dyan. Maulan. Malawakan ng pag-ulan dyan. Pati dito sa may bandang Indonesia, yan, sa may bandang Sulawesi, maulan dyan. Pero pagpasok ng bandang Timor-Leste, pababa ng Australia, yan, unti-unti, painit naman ang painit ng gusto dahil ang Australia naman, nagiging summer naman ngayon sa kanila. Yan, summer, tag-init. Ganun po yung nangyayari. So, meron tayong binabantayan dito. Sa ngayon, maliit pa ang posibilidad nito na maging isang invest, so active low pressure area, kaya meron tayong 55 hours para bantayan ang bagong convergence na ito. Dahil naalala niyo po, 'di ba, nung C99W, 'di ba? Nalusaw dito. Binash pa nga ako ng isang hater, sinabi is fake news daw ako. Wala namang nabuong low pressure area sa may bandang south of Guam. Sinabi ko, C99W kasi is nalusaw nga po. Nalusaw po siya at may pumalit nang galing dito. Ito yung C1, 'di ba? Diyan ang galing yung low pressure area ni Uwan. Kumilos din siya pahilagang kanluran na ganyan. Tinawag nating 90W, di ba? Remember, 90W ang pangunang code name ni Uwan bago siya naging super typhoon, di ba? So, may mga nag-post pa nga itong si Uwan, yung low pressure area ni Uwan, 99W pa rin ang tawag nila. So, yun, medyo misleading na talaga yun. Hindi nila na double check. So, ganun po. At tuloy-tuloy itong naging isang ganap na bagyo, itong C90W na tinawag nating si Super Typhoon Uwan. So, posibleng ito binabantayan natin na convergence. Posible rin na ganyan ang mangyari. Kasi ganyan din ang naging hisura ni 90W dito Diba? And then biglang lumawak. Lumawak po yung kaulapan dahil nag-enhance yung kanyang upward low ng tuloy-tuloy. Gumanda po yung kanyang sea surface temperature around 30 to 31 degrees Celsius. At nag-nyuri siya ng husto hanggang sa yun, lumawak yung kaulapan niya at ayun na nga, naging isang aktibong at napakalakas na bagyo pala ang tatama sa bansa.
So, mula naman sa pinaka-computer models naman natin, iba't ibang mga weather agencies, mapapansin natin dito is tropical wave ang nakikita dito kay GFS. Kaya may mga vlogger na ngayon ang nagpo-post na, di ba? May sinasabi, mayroon daw bagyo sa Mindanao. Yan, may mga forecast na po kasi ipinapakita ng mga ibang simulation. Gaya na lamang ni GFS. Malamang kay GFS nila yan nakikita. Kay SMWF, makikita ninyo, tropical wave pa lamang, kaya walang namamataan dito na anumang tropical wave o low pressure area. Pero mapapansin nyo, nagkakaroon ng ilang tropical wave dito sa may bandang Marshall Islands. Hindi nga lang ganun kapulido dahil under ITCC lamang ang nakikitaan natin dito. Kay NABGEM naman ay halos ganun din. Wala rin masyado pero tropical wave ang nakikitaan dito sa may bandang Marshall Island. Kaya napakahilaw pa po at mababa pa ang tsansa na magiging aktibo yung binabantay natin na convergence. So maliit pa talaga ang tsansa. Malalaman natin sa tropical strike probability, mapapansin natin dito ay umaabot na po sa 40% chance yung kanyang genesis. Yan. Tumataas po yung kanyang tropical cyclone strike probability. Ibig sabihin, may maliit talaga na posibilidad na maging isang invest yan anytime. So, gaya nga po na sinasabi natin, hindi natin pwedeng baliwalain kahit na maliit ang tsansa o posibilidad. Kaya tayo nagkakaroon ng yung ahead forecast analysis o yung tinatawag na leading time na 55 hours. Minsan, nagli-lead time ako ng 120 hours, di ba? Binabanggit ko yan sa aking Facebook page pag tayo yung nagre-report. So, between lead time na binibigay natin, malalaman natin kung magkakaroon ng improve o magkakaroon siya ng coordination ng kanyang development. Tapos, posibleng magkaroon ito ng coordinated circulation. Baka magkaroon ito ng magkaroon siya ng coordinate circulation at hanggang sa maging isang low pressure area ito o INBES. Ayun, nasa at least 40% chance. So 40% chance, mababa pa naman yan pero baka mabulaga tayo, mag 50% yan, mag 50-50. So malinaw po yan mga folks, kaya tututukan natin itong maigi. Yan. Kung i-extend natin yung forecast mula sa ating ECMWF monitoring, yan. So titingnan natin kung patungo ba ito sa may bandang Mindanao, yung posibleng genesis nito. I-double check na rin natin para sigurado tayo. At mukhang yun nga. Baka papunta na naman ito sa may bandang Eastern Mindanao na naman or bandang Eastern Visayas. Mapapansin ninyo, pahilagang kanluran na naman ang kilos niya. Yan, parang ganyan na naman ang kilos niya. Pero bumababa po yung probability niya, naglalaro mga around 10 to 20%. So, masasabi natin, at least mababa pa or maliit pa talaga ang chance niya na magiging isang active low pressure area. So, posibleng lumapit ito ng Mindanao bilang isang tropical wave lamang o surface trap na magdadala ng mga malawakang ulan dyan sa Mindanao. Pero hindi siya magiging isang low pressure area o active na tropical depression man lang. So, tingnan pa rin natin mga folks at obserbahan pa rin natin. Mapapansin natin in 120-hour period po yan. By November 14 na nga po ito. Yan, November 14 po yan ng bandang hapon o gabi. Mapapansin natin ay mababa. Mukhang mababa pa rin ang kanyang probability of development. So, wala pa rin siya nakikita na organized development according dito. Yan. So, nakita natin itong C1, no? Nag-recurve siya, nag-re-enter ito uli ng paro. So, tuloy-tuloy pa rin itong C1 habang ito namang binabantay natin na possible convergence ay nagpaulan na dito sa bahagi ng bandang Southeastern Visayas at Eastern Mindanao. Tropical cyclone strike probability at least 10 to 20%. So, malamang kung sakaling hindi ito maging isang ganap na tropical depression or manatiling shallow low pressure area lang, magpapaulan naman ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao area. So, medyo ready pa rin tayo kahit na hindi maging isang ganap na bagyo yan or active low pressure area sa November 14. So, malinaw po yan ha. This coming week po, mga Thursday o Friday, dyan sa may bandang Southeastern Visayas sa Mindanao, posible kayong uulanin na po dyan bago dumating na naman ang susunod na weekend dahil dito sa bagong convergence na binabantay natin. Kaya wag natin babaliwalain ha mga folks kahit na yung within 72 hours natin ay naglalaro sa at least 32% chance na posibleng mag-iisang active low pressure area.
Kaya tututukan natin ito mga folks, mag-update po tayo. Dahil nung nakaraang araw ko pa po yan pinost bilang isang convergence pa. Yun. Nalusaw nga lang yung nauna natin, kaya yung bagong convergence na nakikita natin dito, probably ay ito na yung pumalit sa kanya. Siyempre, gano'n naman ang development ng isang low pressure area. Minsan hindi siya nagsasucceed, pero yung susunod sa kanya, posibleng mag-succeed yan. So, gano'n po yung ating analysis sa ngayon tungkol dito at mag-a-update tayo time to time. Samantala sa ulat tindol, well, makikita natin halos napaka-noisy ng aking seismograph. Wala tayong magagawa po dyan dahil napakababa ng atmospheric pressure. So, napakalikot ng aking pendulum. Sobrang napaka-sensitive ngayon ng aking pendulum dahil walang masyadong bigat ang atmospheric pressure. So, naka-apekto yan dahil sobrang sensitive kasi ng aking seismometer. Kaya hindi natin ma-determine ngayon kung merong at least aftershocks o mga minor earthquakes. So, magre-rely po tayo sa data feed ni PBOX mula rito sa aking monitoring. Makikita po na merong magnitude 4 na naitala. Kaninang 7:45 AM dito sa may bandang northeast ng Katiil, Davao Oriental. Magnitude 4.1 po ito na may epicentral depth na 24 kilometers. Yan. So, halos malapit sa city of Davao. Malamang intensity 2 ang naramdaman malamang nila dyan sa bandang Davao City. Hopefully ay walang nagkaroon ng cracking sa inyong lugar. At na mapapansin natin mula kanina madaling araw, mukhang kakaunti pa lamang yung nadadagdagan. Although patuloy pa rin ang mga posibleng aftershocks sa may bandang Bogo, Cebu. Ayan, patuloy pa rin ang aftershocks. Mapapansin natin, puro Bogo, Cebu. Meron din sa may bandang Surigao del Sur din. So patuloy pa rin yung mga aftershocks Kaya mag-iingat pa rin tayo dyan, lalo na sa beba ng Surigao pa rin or Davao Oriental. So, double check natin kung ilan ang dadagdagan sa may bandang Bogo, Cebu, yung cluster, 73. So, marami pa rin ang nadagdagan. Sa may bandang Surigao, yan, isama natin lahat yan. So, 38. So, medyo kukunti lang nadagdagan dito, pero at least, meron pa rin mangilan-ngilan ang tuloy-tuloy na nadadagdagan ang mga aftershocks. Dito naman sa may bandang Davao Oriental, 39 din. So, medyo konti lang din ang nadadagdagan. Hindi kagaya dito sa may bandang Bogo, Cebu, tuloy-tuloy pa rin ang maraming aftershocks. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake since wala naman tayong masyadong malakas-lakas sa paginigit. Isang magnitude 4 ang naitala. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung ilan na ang total earthquake natin for the month of November. Yan, for the month of November, nasa total na tayo na 432 earthquakes. Ano ba yan? Nag-zoom out. Yan, 432 total earthquakes tayo. 403 dito sa magnitude 2.0 pataas. 26 sa magnitude 4 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala naman tayong kahit isang magnitude 6 na naitala sa ngayon. Pero dahil tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks dito sa may bandang Cebu, ay maging alisto po tayo. Nasa halos 190 na po yung clustered earthquake sa Bogo, Cebu. At sa may bandang Surigao naman, lalo na sa may bandang Davao Oriental, at least mga 72 at 17. Sa may bandang Surigao naman ay at least 29 to 27. Yang ang mga lindol dyan. Probably puro aftershocks. Pero mas marami pa rin ang nakikita natin sa may bandang Bogo, Cebu na 119 nga po. Dito naman sa bandang Nodo, Luzon, sa Kanluran ay medyo may mga minor earthquakes din na nadadagdagan. So mag-ialisto pa rin tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang galaw ng ating subduction plates at yung mga tectonic plates. Yan. Tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks. Although konti pa lamang pero halos mangangalahati na naman sa 1,000 or exact 432 ang total earthquakes natin ngayong buwan. So, kamusta natin yung mga dam natin? Nagsiapawan ba? Well, makikita naman natin dito si Angat Dam, patuloy pa rin ang pag-apaw. Ayan na nga, nagbukas na sila ng gate. Nagbukas na po ng gate si Angat Dam. So, tuloy-tuloy ang pag-apaw niya. Yan. Yung pinaka-normal niya is 210. So, lumagpas na siya ng 0.37 meters. Kaya, nagbukas na ng gate. Nag-release na ng 6 na gate. Nakabukas po yung 6 na gate ni Angat Dam. Yan, dahil naka-overflow alert siya. Kay Ipo Dam, although hindi pa naman umabot sa pinaka-overflow, pero nagbukas na rin ng gate para maiwasan na ma-overflow. Si Ipo Dam nakabukas. Si Ambuklaw Dam naman ay nakabukas din. Pero nasa water critical, so wala tayong idea bakit ganon. Pero nagbukas ito ng gate si Ambuklaw, Binga Dam,
at maging si Magat Dam. Nakabukas po yung mga gate nila. Nagre-release sila ngayon ng sobrang tubig. Malamang dahil yan sa dumaan itong si Bagyong Juan. So, para makontrol ang pag-apaw ng mga dam, nagbukas po sila ng mga gate ngayon. Yan, nakabukas yung mga gate. So, sa ating graph, mapapansin natin ang steep ng pagtaas ng water level. Yan. Although critical ito si Magat Dam, pero nag-release sila ng tubig. Yan, so, mabisang pagtaas agad ng water level. Epekto yan ng tuloy-tuloy na ulan. Ito sila Mesa Dam, hindi naman umapaw, so hindi naman sila nagbukas ng gate. Hindi nakabukas yung gate nila Mesa Dam. So, kay Angat Dam lang talaga ang nakabukas. Kay Angat at Magat Dam. Yan. So, nakabukas po yung mga gate nila. Maiwasan lang yung sobrang apaw ng tubig. Yan. Lalo na si Magat Dam, apaw na talaga yung tubig niya dahil halos magwa 189 na. Buti na medyo nabawasan na, 188.74 na. Kaya lang, para masiguro na hindi tuluyang umapaw yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dyan sa Northern Luzon, kaya nakabukas pa rin yung kanilang mga gate despite na bumaba na po yung pinaka-deviation o yung pinaka-normal water level height nila. Yan. So, kailangan mabawasan po yung mga sobra na yan na deviation ng tubig sa dam para na rin for safety. Yan. So, yun lang po. Kaya lang, dahil nagbukas sila ng dam, ng gate, posibleng yung mga ilog, tumaas po yung mga ilog natin. Makikita natin dito sa water level, sa may bandang Rodriguez po, malapit sa may bandang Lamesa. Yan, rising po yung mga ilog dyan, maging sa Marikina River, medyo rising din. Dahil sa nag-release nga po ng sobrang tubig sa ating mga dam. Yan, nakataas po. Medyo rising po yung mga ilog. Buti naman sa iba, hindi naman nagtaas yung ilog. Pero mapapansin niyo mula Rodriguez at Burgos hanggang Marikina River ay rising po yung mga ilog. So, posibleng magkaroon ng baha kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. So, alam natin at may idea tayo mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, November 10, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 10, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na. Sa ating report, asahan lamang na mabugso pa rin ang ating hangin dito sa Metro Manila. Kaya mag-iingat pa rin tayo sa posibleng mga pagbuwal ng mga puno dahil pumapalo pa rin sa 65 at bugsong maabot sa 80 kilometers per hour mahigit. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.